So, what's up sa inyo mga titkuya? Ako nga pala si Kylen at nagbabalik na naman tayong muli dito sa Arise Crossover. Medyo late na ako nagawa tong video to mga titkuya. Dapat maaga ako kaso nag-blackout po sa amin for almost 18 hours, no? 18 hours kaming walang kuryente, hindi ko naabutan yung update, hindi ko naabutan yung admin abuse, hindi ako nakapanood ng live ng Worlds 2025 ng League of Legends, nanonood ako that time, so ang dami kong na-miss, no? Pero okay lang yun. Yung update naman ngayon is very small lang, may mga nadagdag pero achievable siya. Yes, sir. No? Madali lang sila makuha. So, yun yung pag-uusapan natin pero malamang alam niyo na tong mga to. So, i-skim through lang natin tong mga bago ngayong update and papakita ko sa inyo yung mga bagong relics, no? Kaya wag na natin to patagalin mga atit kuya. Umpisa na kaagad natin to sa mga pa-washout. Alright, mga tit ko, yung pisahan natin sa pinakabagong update, okay? Or another buff na naman po ang nangyari sa weapon. So, ang weapon ngayon is sobrang lakas na actually pag na-upgrade nyo na na-upgrade. Sobrang lakas po ng weapon ngayon. Pero sabi naman doon sa update logs na i-balance daw nila to pag lumabas yung mga paparating na mga bagong relics. Okay, malalaman nyo yan pero in 4 days pa. So, matagal-tagal pa. And may room to breed tayo para makahabol sa mga kulang-kulang nating kailangan i-grind. Especially yung sa Halloween, no? Madami pa kayong pwedeng i-grind kung di pa kayo nakakahabol. Ilang days na lang ba? So, meron pa kayong 4 days. So, sakto nga para sa Battle Pass. Okay? Sasakto yung update doon sa Battle Pass, kaya yun, may room to bid kayo. And yung pinaka main point sa part na to na sasabihin ko, yung weapon nga is nabuff na naman yung weapon level. So hindi ko mapapakita sa inyo yung pinaka peak kasi yung weapon ko po is hindi ko pa po na-upgrade dahil nga hindi pa ako nakapag-infernal nung bago. So next naman mga tikuya is yung rebirth adjustment. So nagkaroon po ng rebirth adjustment kung saan may extra points kayong nakukuha pag nagre-rebirth. Kasi pag nag-rebirth kayo, ganun pa rin yung points na nare-retain nyo, no? Ngayon, kapag nag-rebirth kayo, yung sa rebirth 1 may nakalagay doon plus 75 ata, then sa susunod na rebirth is may something na makukuha kayo para kahit papano is ma-increase nyo yung ibang part ng stats nyo na sobrang baba, okay? Kunyari ako, hindi ko naman kailangan kasi max na Shadow Reach. Pero gusto ko lagyan yung player speed ko, ganun. Or gusto ko maglagay pa rin sa weapon kung ganun. So, nagdagdag sila ng bonus para kahit papano is meron tayong pang extrang pangdagdag, no? So, another thing na nadagdag ngayong update is yung guild upgrade. So, kung di nyo po alam, bumalik po ako sa luma kong guild, yung Philippines. Okay, bumalik ako. Officer ako ngayon dito. And so far ako pa lang yung may kayang mag-donate ng malalaki kasi ako pa lang naman yung nakakaabot ng mataas na tower. Pero hindi ko alam ngayon kasi may mga bagong relics, baka kaya na rin nila mag-donate ng malaki. And may mga bago tayong upgrades, no? Yung sa Shadow is nadagdagan na naman. Ano yan? Tapos yung sa Gems, na max out na pala ng mga kasama ko. Minax out nila nung wala ako. Shadow Range nadagdagan ba? Hindi ko tanda. Pero alam ko Shadow Slot nadagdagan and Relic is nadagdagan. Then yung weapon is nadagdagan din po. So tatry kong, ayun, na max out na yung weapon. So tatry ko i-grind tong Shadow namin later kasi infernal naman ako. Mag-grind ako ng gems para kahit papano makuha na may extra boost. So kung gusto nyo po sumali sa guild namin, so far ngayon walang requirement. Pwede kayong sumali sa guild. Pag nakita nyo ako, kuya pwede ba sumali? So okay lang. Basta wag kayong magsasali ng alt nyo, okay? Ayoko nang may alt. Pwede ko kayo invite. Basta wag lang po yung alt nyo. Kung nandito na yung main nyo, wag nyo na isali yung alt, okay? Kasi sayang yung slot para sa ibang member na gustong sumali. Again, ulitin ko, wala pong requirements sa ngayon. Pero darating yung point na lalagyan ko ulit ng requirements yan kapag medyo dumami na yung member, okay? So, bagong update naman para sa Infernal, okay? Umabot na po tayo ng floor 400, yung maximum ngayon. Tignan natin kung sino yung nakakaabot sa leaderboard. Floor 339 sila yung highest ngayon. Pinoy yung number 1. Wow!
Philippines #1. So far ngayon may 4 na bagong title pero wala pa pong bagong relics and shadows. So balak nila, alam ko next update pa nila idadagdag. Kaya ngayon is nag-grind lang sila for the leaderboard. Tsaka sa gems siguro, pati sa cash para sa pag-upgrade. Mag-i-spawn pala yung Infernal in 2 minutes. So antayin na lang natin. Titignan ko rin kung ano yung magiging highest ko ngayon sa Infernal. So bago kayo i-spoil ko na kayo, meron na po ako ng mga bagong tawag dito. Meron na po ako ng mga bagong relics na galing sa Infinity Castle, okay? So yung damage ko po is medyo mataas na. Kung titignan natin, magda-damage check tayo sa death. Ipapakita ko sa inyo damage ko. Ito yung damage ko ngayon nang hindi pa nakukuha yung mga bagong title, okay? So ang damage ko po ngayon is nasa 138 peak QITG, 138 QITG. So hindi pa po yan yung pinakamataas ko talaga kasi kulang-kulang pa ako ng titles. Again, kulang-kulang ako ng titles. Hindi ko pa nakukuha yung bagong titles dito. So hindi ko pa alam kung ano yung pinaka-maximum ko. Wala din ako ng Halloween Monarch. So speaking of Halloween Monarch, na-buff daw yun. Okay, binap na naman yun. Grabe talaga yung Halloween Monarch. Tsaka yung relics ko hindi pa max na may mga UGM pa ako, makikita nyo. And hindi ko pa sila napapa UGM plus. So another thing pala yung update is meron na po tayong UGM plus na relics. Yan yung pinaka-highest rank ngayon. So maganda kung ma-upgrade nyo sila sa UGM plus if gusto nyo makapag-push sa Infernal, no? Kasi kailangan nyo po yun. Nandito na yung Infernal. So tatry natin kung hanggang saan po kabutin. So equip tayo ng cash, 2 tapos gem para sulit yung pag-grind natin. Tapos start na tayo ng floor 300 kasi ito yung pick ko last time kasi nga 300 lang naman yung naabot. Mga kayo, may nakuha tayong bagong title, I think sa floor 325 to, which is floor 325 Void Overlord, which is nagbibigay ng 56 na level. Ang taas, tapos unequip is 5. So mataas siya. Mas mataas siya compare dito sa level Monarch na 54. So yan yung equip natin kasi mas mataas siya. And mas tataas yung damage natin. Okay? Umabot na tayo ng nagti 300 na tayo nang may Shadow Potion. May Shadow Potion na ako in-equip kasi medyo kumukunat na sila, pero yun, medyo malakas na yung damage natin. Ewan ko kung anong sunod ng QITG, pero feeling ko maabot natin yun pag nakuha ko yung susunod na relic, no? Mga ko yan, na stuck na ako dito sa floor 330 and wala naman akong blood build na ngayon na naka-ready sa talents, kaya hindi ko mapupush to. Meron akong blood build, siguro mapupush ko to, pero wala tayong blood build na buo, kaya hanggang dito na lang siguro tong Infernal ko. Papatayin ko lang siguro tong boss para sa gems and cash. Then mag-proceed na tayo sa ibang part ng bago update, no? Alright mga kuya, dito na tayo sa pinaka last part ng important sa ngayong update, no? Nasabi ko na nga to kanina, meron pong mga bagong relics doon po sa Infinite Castle. Okay, sa Infinite Castle, yung nakikita po sa Slayer. So meron tayong bagong relics na pwede nyo makuha sa floor 125, 150, 175, and 200. So ito po yung mga itsura ng mga relics na yun kung hindi nyo pa po nakukuha. Saan ba yung Slayer dito? So ito, sa 125 makukuha nyo po itong Ashen Flame Bead. Okay? So shadow level and weapon level siya. Tapos ganito ang stats niya kapag max. Okay? UGM plus. Ay, hindi pwede yung UGM plus. Ayun, UGM plus, meron siyang 96 levels and 34 weapon level. So mahalaga po yan kasi kung tatandaan nyo, pag mataas po yung weapon level, tumataas po yung effect nun sa Shadow Affinity, which is nalakas din yung shadow nyo. Then yung Curse Lotus is almost the same pero may drop chance na siya. So tingnan natin yung UGM plus niya. So yung UGM plus niya is meron na siyang 110 na shadow levels, and yung last dito, kasi hindi ko pa makuha tong 200, yung Oni Blood Sickle, pag chinek natin yung UGM plus, 119 level. So ang tataas po ng mga to. Kung mapapansin nyo, sobrang OP ng mga nilalabas nilang relic ngayon. Hindi ko alam kung sa next update is tataasan nila yung mga talbog ng HP ng mga
kalaban or mga damage requirement, kaya siguro panay labas nila ng ganyan, or parang compensation yan para sa mga hindi makaka-kompleto ng Halloween. Katulad ko, hindi ko makakompleto yung Halloween na Monarch title. Baka ito yung parang way to compensate them. Kasi kunyari hindi nyo makompleto yung relics ngayon ng for Halloween, dito kayo pwede bumawi, okay? So, lahat to ngayon ng relic na naka-equip sa akin, bukod sa Curse of Ember Kings, is makukuha nyo dito sa game ng hindi limited, okay? So, sobrang dali na lang mag-grind ng relic kasi halos lahat ng mga relic na galing sa Halloween is nataasan na ng mga bagong relic. So, wala na kayong problema. Wala na kayong hahabulin talaga sa Halloween bukod lang sa title. Tsaka itong Crown of Ember King, siguro magkakatalo na lang po sa accessory, okay? Kung wala kayo nitong mga accessory nito, mga kuya, doon kayo mahihirapan. Kasi itong mga accessory na to is limited. Kaya, kung hindi nyo pa kompleto, make sure na i-grind ninyo, okay? Tapos, another regarding doon sa Infinity Castle, meron na siyang checkpoint, katulad nung sa Infinite Desert, yung sa Infernal. May ganito na siya, checkpoint, para mas madali nyo ng matrack kung anong floor yung needed nyo i-grind. And sa mga gusto magpa-carry dyan, hindi muna po ako magke-carry, okay? Kasi ang dami kong kinerry bago ako mawala ng kuryente nung nakarang araw, bago mag-blackout. Madami po akong kinerry. Sa ngayon, madali lang naman yung Infinity Castle, kaya hindi kayo mahihirapan dyan. No need to carry po yan as long na unti-untiin nyo yung bawat relic. Umpisahan nyo muna sa 125. Pag nakuha nyo, ipa-UGM plus nyo, saka kayo magpa 150. Tapos pagtapos nyo na 150, ipa-UGM plus nyo yung relic, tapos 175. Okay? Pagdating kasi dun sa floor 200, mga kuya, doon na medyo tagilid. Kailangan may kasama ako dong malalakas. So kung damage nyo po, ano bang damage ko ngayon? So check natin damage ko ngayon. Kung ang damage nyo po is relatively close sa akin, okay, I'm willing to cooperate para ma-reach yung floor 200. So, ang damage ko ngayon is pumapalo ng 160 QITG. If damage nyo po or DPS nyo malapit sa damage ko, willing po akong makipag-cooperate, okay, para ma-achieve yung floor 200. Kasi pag nakuha yung floor 200, di ko alam kung anong klaseng relic to, pero feeling ko rin to, shadow level, kasi mythic siya, ibig sabihin sobrang lakas niya, okay? So pag nakuha ko yan, pwede ko nang palitan ulit yung isa ko na namang mga relic dito ng shadow level. I hope shadow level talaga siya para matanggal ko na tong Pharaoh Rat, no? Siguro magke-carry ako pag nakuha ko na yung sa floor 200. I'm willing to carry kapag nakuha ko na, kasi ang gagrind ko na lang naman title, kasi title lang po ako nalulugi. Sa title ako natatalo ng mga leaderboard So yun na lang mga kuya, okay? Hindi mo na ako magke-carry hanggat di ko nakukuha yung sa floor 200. Yun lang po. So yun lang naman yung update ngayon mga kuya. Medyo konti lang talaga yung update ngayon. Most likely relics lang naman yung pinaka-importante na nilabas. So I hope magkaroon kayo ng time to upgrade your relics and mag-grind, kasi may 4 days kayo na spare time para mag-grind bago yung next update. Kasi yung next update magkakaroon na naman ng bagong relics, and not sure kung anong ilalabas nila. For sure bagong battle pass, okay? Alam nyo na kung anong gagawin. Dapat bilhin nyo lahat ng skin sa battle pass para makuha nyo yung title. Huwag nyo akong gayahin. So yun lang mga kuya, hanggang dito na lang ako, and kita-kita tayo sa next video. Ingat po kayo, lakas po ng bagyo. So ingat kayo palagi, and God bless po sa inyo. Bye bye.